Rise and shine po, Yusek, magandang umaga po sa inyo, sir. Rise and shine, good morning po sa inyo. Okay, Yusek Solidum, ano po ang karagdagang detalye kaugnay po nitong nangyaring magnitude 5.4 po sa Sorsogon? At aasahan po ba mga aftershocks dito, Yusek? Ito pong nangyari na magnitude 5.4, nangyari ito kagabi ng alas 10:37. Pero ito po ay nasa karagatan, may layong 37 kilometers east ng Priya to Dia sa Sorsogon. Ibig sabihin, malayo-layo na sa lupa, pero malalim din ito, 77 kilometers. Although moderate ang kanyang magnitude, naramdaman pa rin sa intensity 5, strong shaking sa Sorsogon City at sa ibang mga bahagi ng Kabikulan, intensity 4 sa Legazpi City, Vira, Catanduanes, Naga City, kasama na rin sa Catarmano ng Samar. Ito naman po ay hindi natin in-expect na magkakos ng damage kasi nga wala pa tayong kukuhang report ng damage. At pangalawa, ang damage lang natin nakikita kapag nagkaroon na ng rating ng intensity 6. At hindi rin po pwedeng magkaroon ng tsunami dahil nga po hindi ganun kalakasan at malalim yung lindol. Pwede po kung magkaroon ng mga aftershocks pero masyado namang madalang ang ating nakikitang aftershock so far at wala tayong nire-report o nakukuha na naramdamang aftershock. Okay, so mabuti na lamang po at wala pong gaanong damages ang inyo pong nabanggit, Yusek Solidum. May napalitaan po bang nasaktan dahil po sa lindol, Yusek? Wala pa tayo rin na kukuha report o napalitaan na nasaktan. Ang siguro, ang kailangan lang nating i-remind sa ating mga kababayan na nandyan sa eastern shorelines ng Philippines, nandyan yung Philippine Trends. Ito yung kung saan sumusuksok yung bloke ng bato ng West Philippine Sea pailalim at yan po yung dahilan ng paglindol kagabi. At paminsan, may mga malalakas na paglindol, kadalasan mahihina, pero yun po ang dapat gawin ng ating mga babayan na maging ready sa mga malalaking lindol at paminsan ay magdudulot ng tsunami. Okay, so Yusek Solidum, hindi naman kailangan kumbaga mag-evacuate pa nung ilang mga residente para i-check kung yung integrity ng kanilang mga bahay. Safe naman po na nandun pa rin po sila sa kanilang mga bahay despite po nito pong nangyaring pagyanig, sir? As long as walang crack ang kanilang bahay na significant, kung mga plaster lang, hindi naman sila kailangang mag-evacuate. So far, wala naman tayong nakukuha ng ganong epekto pa. Yusek Solidum, paalala na lang po sa mga kababayan natin dyan sa Sorsogon. Sa ating pong mga kababayan sa Sorsogon at silang bahagi ng Kabikulan, yung lindol po kagabi ay hindi naman ganong kalakasan, pero marami ang naramdam. So po'y gamitin natin na paalala sa isa na ang malalakas na lindol ay biglang dumarating lang, kaya ang kahandaan natin ay sa pagsigurado ng ating mga bahay matibay, yung mga posibleng mga bumagsak o matumba na katali. At pangatlo, alam natin ang gagawin na pag lumilindol at pagkatapos. Siguro po, yun po yung ating paalala. At yung sa mga nasa coastal areas, ng mga baybayin sa buong Pilipinas, siyempre, kasama na rin ang kahandaan sa tsunami ang ating paalala para naman kung sakaling talagang malakas at magdudulot ng tsunami, meron na silang identified na mataas na lugar na evacuation area. At siyempre, kailangan nagsasanay at nagdidrill ang ating mga kababayan patungkol sa lindol at tsunami. Nakapanayan po natin si Yusek Renato Solidum. Yusek, maraming salamat po.